Sinabi niya sa kanya na huwag magkamali, na sinasabi na hindi iyon malakas si Chung. Ito ay na si Chun ay mahina. Natahimik si Chun. Matapos marinig ang talumpating iyon, tinanong niya si Chung, ilang lalaki sa ibang mga sekta ang mas malakas kaysa sa kanya. Tinawag ni Chung ang tanong na ito na walang kaparerikan at sinagot na, syempre, siya ang pinakamalakas. Hindi maintindihan ni Chun ang konteksto. Ipinaliwanag sa kanya ni Chung na ang dahilan kung bakit siya nawala ay hindi dahil malakas si Chung. Sinabi niya na hindi rin mananalo si Chun laban sa mga lalaki sa Southern Edge sa ngayon. Siyempre, iyon ay pareho para sa Shaolin Wudang at Nemgang pamilya, kung saan ang mga henyo ay nasa lahat ng dako. Hindi man lang sila mahahawakan ni Chun ng kandila. Ang sinasabi ni Chung ay hindi lang siya, ngunit halos kahit sino ay maaaring magpadala kay Chun na nakahandusay sa lupa. Tinanong niya si Chung kung naiintindihan niya ito. Ngayon, pinag-iisipan iyon ni Chun at sinabing alam na niya iyon, ngunit ang kanyang tono ay parang tinatanggap niya ang realidad sa unang pagkakataon, ngunit wala siyang magagawa, maliban kung siya ay mula sa pamilyang Wudang o Namgang. Ang tanging magagawa niya ay magsumikap sa kung ano man ang mayroon siya. Muling tinamaan ni Chung ang kanyang ulo, paulit-ulit na sinabi lang niyang hindi nagsumikap si Chun, hindi lang iyon, kundi pati na rin ang paraan ni Chun tungkol dito ay mali lahat. Tinanong siya ni Chung kung sa palagay niya ay maaaring maging master ang sinuman sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. Sinabi niya sa kanya na pumunta at tamaan ang isang panakot o isang bagay, na sinasabi na kung tamaan niya ito sa loob ng 500 taon, baka may matutunan pa siya mula rito. Mukhang naiintindihan ni Chun ang gustong sabihin ni Chung. Tinanong niya siya kung alam niya kung paano dapat pumunta si Chun tungkol sa pagsasanay. Sumagot siya ng oo, sinasabing mas alam niya ang kahit paano kaysa kay Chun. Tinanong siya ni Chun kung sinasabi niya na kaya siyang palakasin ni Chung. Ngumiti si Chung at sinagot iyon, syempre pwede. Pinagsalikop ni Chun ang kanyang mga kamay, iniyuko ang kanyang ulo at hiniling sa kanya, sinasabi. Ang pagsasabi na kung ito ang kaso, dapat niyang palakasin siya. Binanggit niya na gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Chung. Idinagdag niya na kung siya ay maaaring maging mas malakas, hindi niya iniisip na matuto mula sa kanyang baguhan. Kung gusto ni Chung na tratuhin niya ang kanyang sahayin, gagawin niya ito. At kung gusto niyang tratuhin siya tulad ng kanyang amo, gagawin niya ito. Sa kasong ito din, pinutol siya ni Chung sa gitna, na nagsasabing ayaw niyang mabigla ito. Tinanong siya ni Chun kung bakit, at kung hindi niya sinabi sa kanya ang lahat ng ito dahil gusto niyang turuan siya kung paano ilapat ito. Tinanong siya ni Chung kung bakit niya gagawin iyon. Sabi niya nakakainis daw ito. Tumayo siya na nagsasabing sa tingin niya ay mali si Chun tungkol sa isang bagay na hindi pa siya tapos. Idinagdag niya na ang mga tao ay tiyak na may makasariling panig at iniisip lamang ang kanilang sarili. Si Chung ay patuloy na nakatingin sa kanya habang nakadilat ang mga mata. Sinabi pa ni Chung na hindi iniisip ng mga tao ang kanilang ginawa. Nag-withdraw lang sila sa oras. Sinabi niya na naisip niya na sapat ang binayaran ni Chun sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay sinabi niya na binayaran niya ang kanyang mga pagkakamali sa pananakot at pagpapahirap sa mga disipolo sa ikatlong baitang, sapat na ang kanyang pinagdaanan. Tumatawa si Chung at sinabi na ang presyo ng patuloy na pag-iistorbo sa kanya ay hindi nagtatapos sa ganito. Sabi niya na mukhang hindi pa siya kumbinsido. Biglang sinabi ni Chun na lubos siyang kumbinsido na nanginginig siya dahil sa takot kay Chung. Sabi ni Chun na tinitigan ang kanyang mukha, alam niyang halatang naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari ngayon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil ang gabi ay mahaba at ngayon ay tutulungan niya si Chun na maunawaan ang lahat para sigurado. Sinabi niya na kung bakit mahina si Chun at kung bakit siya masama sa isang sword at kung bakit hindi niya kailanman dapat pakialaman si Chung. Maiintindihan niya ang lahat sa loob ng ilang sandali mula ngayon, na may takot sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Chung si Chung na papalapit sa kanya sa mga susunod na sandali, kumalat ang malakas na hiyawan sa buong bundok matapos ang sesyon. Si Chung ay nagunat ng likod at nahiga, doon na may kapayapaan. Pakiramdam niya ay naka-recover siya mula sa 10 taong hindi pagkatunaw ng pagkain. Pagkatapos ay umupo siya at tinitingnan ang ginawa niyang gulo, na sinasabi sa kanya na huwag gawin ito ng labis. Iniisip niya na kahit sinaktan niya ito ng kalokohan ay hindi niya ito ginawa sa kalokohan, makakabangon pa siya pagkagising niya. Masakit man o hindi,
ay wala sa negosyo ni Chung. Siya ay bamantong hininga, iniisip ang tungkol sa paghampas sa kanya at pagkatalo sa kanya ng ganoon, dahil ito ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay iniisip niya na gusto niya ng maraming oras sa pag-iisip nang bigla niyang nakita na nakaupo sa harap niya ang yelo, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Siya ay sumisigaw ng malakas hanggat kaya niya at hinihiling sa kanya na ipadama ang kanyang presensya. Sumasagot siya na ginawa niya ito. Tanong niya kay Wen. Tinuro niya si Chun, at sumagot, kapag sinaktan siya ni Chung ng malakas, ginawa niya ito, tumingin siya sa kanya ng may pagdududa at nagtanong kung nakita niya ang lahat. Sinagot niya iyon kanina, ginawa niya iyon. Ilang sandali silang walang nagsasalita, pagkatapos ay tinanong niya siya kung papatayin siya nito. Sagot niya na hindi siya aabot ng ganoon kalayo. Nakita niya itong nakatingin sa kanyang ulo, at nagtatanong kung bakit niya ito tinitingnan. Sagot niya na iniisip lang niya kung saan niya dapat hampasin ang ulo niya para mawala ang alaala niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinasabi na nakalimutan na niya ang lahat. Si Chung ay tumingin sa kanya na may pagdududa at nagtanong kung iyon ay sobrang takot at pawis, sumagot siya na nakalimutan na niya ang lahat. Iniisip ni Chung na para sa isang tulad niya, mayroon pa rin siyang survival instinct dahil nakalimutan niya iyon, hiniling niya kay Chung na turuan siya ng sword technique bilang kapalit. Napagtanto ni Chung na nagsimula na naman siya. Iniisip niya na ngayong nahuli na siyang pumalo kay Chun, mahihirapan na siyang kumilos ng tanga. Nagtatanong siya, nakatingin sa kanya, kung bakit sinusubukan niyang matutunan ito. Ibinaba niya ang kanyang tingin, sinabi na kahit na hindi niya masabi sa kanya kung bakit kailangan niyang matutunan ang sword technique na ito anuman ang mangyari, napagtanto ni Chung na ayaw niyang matutunan ito dahil lang sa maganda ang plum-plums. Tinatanong niya ito kung gusto ba talaga niyang matutunan ito. She nods her head. Sinabi sa kanya ni Chung na hindi niya kailangang hilingin sa kanya, dahil ito ay orihinal na Hansen Sect sword technique. Kung maghintay siya ng kaunti, natural niyang matutunan ito. Sinabi niya sa kanya na ang teknik na ito ay wala na sa sect. Nagulat si Chung nang malaman niyang wala na sa Hansen Sect ang teknik na ito. Ibig sabihin, na-realize niya na ang teknik na ginamit niya ay ang plum flower sword technique. Sagot niya na tama, hindi na ito umiiral sa kasalukuyang Hoson Sect, ngunit babalik ito sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang paghahanda, tumayo siya, ginamit ang kanyang kay at gumuhit ng pattern sa hangin gamit ang kanyang dalawang daliri. Tiningnan niya ito at iniisip kung ito ba ang sword technique ng buwan. Sa tingin niya, ito ay isang sword technique na ginugol niya sa halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay ng paulit-ulit, ngunit ang isang ito ay kakaiba sa kanyang estilo. Sa pagtingin ng malapitan, nalaman niyang hindi lamang ang mga movements ang nagkakaiba, ngunit sa palagay niya ay may pangunahing pagkakaiba. Tinanong niya siya kung ito ang espada ng buwan. Siya ay tumugon, oo, ang pattern ay nawawala sa hangin. Kapag tinanong niya kung naiintindihan niya ang isang bagay, umihiling siya, sinasabing hindi niya maintindihan ang isang bagay, ngunit sa palagay niya naiintindihan niya kung ano ang sinusubukan nitong makuha. Ang kanyang tungkulin ay upang malaman na maliban kung siya ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi niya ito matututuhan. Idinagdag niya na gusto ni Chung na patuloy siyang magsanay at bumuo ng mga pangunahing kaalaman. Napangiti si Chung, iniisip na matalino talaga siya. Sumagot siya na tama siya, ngunit binanggit niya, kung sasabihin niya sa iba ang nangyari ngayon, hinding-hindi niya ito ipapaalam sa kanya. Sumagot siya na hindi niya sasabihin kahit kanino. Sinabi niya na ito ay mabuti at tinatawag siyang isang magandang babae. Naiinis siya doon, at ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang senior at siya ang kanyang junior. Sumagot siya na alam niya iyon, ngunit tinatapik pa rin ang kanyang ulo at tinawag siyang isang magandang babae. Tapos lumakad na siya palayo. Bigla siyang tinawag, inutusang itapon ang tanggang iyon sa kanyang silid. Ang sabi niya, kapag iniwan siya dito, matigas ang leeg niya. Pagkatapos noon, tahimik lang siyang lumayo, iniwan siya doon. Iniisip ang tungkol sa plum flowers, sinimulan ni Hazel na maalala ang kanyang ama, na gumamit ng sword technique na iyon. Sinasabi niya, noon natiyak na matututunan niya ang sword technique na iyon, at isang araw ay babalik siya sa Hasan Sect at hihilingin sa kanila na patawarin ang kanyang mga kasalanan. Hiniling niya kay Hisaal na sumama din sa kanya, sinabi sa kanya na walang mas magandang lugar kaysa sa Hasan Sect. Nalungkot si Hazel sa pag-iisip tungkol sa mga alaala ng kanyang ama.
Naninindigan siya ng may determinasyon, na sinasabi na kailangan niyang matutunan ito anuman ang mangyari. Bumalik si Chung sa templo. Si Gul at Jong ay naghihintay sa kanya sa hallway. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita silang gising sa ganitong oras, at tinanong sila kung masyadong madali ang pagsasanay. Sumagot si Gul na hindi ito mahalaga at sinabi sa kanya na may nangyari noong wala siya. Tinatanong ni Chung kung ano iyon. Sumagot siya na nawala si Chunbek at ang mga matatanda ay pumunta sa bahay ng White Plum. Nagtataka si Chung kung bakit sila pumunta sa White House nang mawala si Baekchong. Iniisip din niya kung sa tingin nila ay may isang tao mula sa White House ang kumidnap sa kanya. Napagtanto ni Chung na hindi niya naisip iyon ng mas maaga, dahil mas madali itong gawin. Tinanong ni Chung si Jong kung pinaghihinalaan ng mga matatanda ang mga taong walang ebidensya. Binanggit niya na nakakaramdam siya ng insulto. Ngumiti si Jong at para bawasan ang tensyon sa kapaligiran, at sinabing mukhang wala itong kinalaman kay Chung, at komportable na siya ngayon na malaman na nagtatanong si Chung kung oo. Ngunit pagkatapos ay pumunta at nagtaka si Jong kung bakit. Nakaramdam ng hinanakit si Chung, dahil wala itong dapat ikagalit ngayon pareho silang pinaghihinalaan. Tinanong siya ni Jong ng mas mahalagang tanong, kung kasama niya si Chunbek. Sumagot si Chung ng oo. Nag-aalala si Chung at tinanong siya kung ginawa ni Chung ang sa tingin niya ay ginawa niya. Tinanong siya ni Chung kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Pilit na tumawa si Jong, sinasabing walang paraan para gawin iyon, dahil si Chung ay isang taong gumagamit ng kanyang isip, walang paraan para gawin iyon. Ngunit gayon paman, tinanong ni Jong kung posibleng na-attack niya si Chunbek nang hindi sinasadya, o baka nag-away silang dalawa. Chung, nananatiling kalmado at sumasagot na ang pag-atake sa mukha ng isang tao ay laging humahantong sa away. Ayaw pa rin ni Jong na mag-isip ng ganoon. Sinasabi niya na naniniwala siya sa kanya. Gaano man kabaliw si Chung, hindi siya gagawa ng isang bagay na kasing baliw ng paghampas sa isang matandang senior. Naiirita na si Chung. Sumagot siya na hindi lang siya sinaktan, kundi sinaktan niya ito na parang aso. Unang hindi naintindihan ni Jong at napabuntong hininga, ngunit pagkatapos ay tumutok siya at nabigla sa narinig tungkol sa ginawa ni Chung. Galit na sinabi ni Yoon kay Chun Mayong na may limitasyon kung gaano siya kabaliw at nagtanong kung paano niya matatalo ang kanyang nakatatanda. Tinanong ni Yoon kung alam ni Chung kung gaano kalubha ang hindi paggalang sa kanyang nakatatanda, ngunit pinalayas siya ni Chung at sinabihan siyang mawala. Sinabihan siya ni Chung na huwag siyang gawing retard, at sinabi niyang inalagaan niya ito para walang anumang epekto. Hindi pa rin dapat mag-alala si Soyeon. Sinabi ni Yoon kahit nabaliw si Chung, dapat ay may pagpigil siya sa kanyang mga kilos at tanungin kung paano niya mabubugbog ang kanyang nakatatanda. Sinabi ni Yoon na may mga pangunahing hangganan na dapat sundin ng isang tao, ngunit sinabi ni Gul kay Yoon na hindi tulad ng pag-obserba ni Chung sa mga hangganang iyon sa simula. Tinanong ni Yoon si Chung, ano ang sinabi ni Baekchon, ngunit agad na napagtanto ni Baek na wala sa kondisyon si Baek na magsabi ng isang bagay. Gayunpaman, nang sabihin ni Chung, hiniling sa kanya ni Baek na palakasin siya, nabigla si Yoon. Tinanong ni Yoon si Gul, kung may katuturan ba iyon, na sinagot ni Gul, kung ganoon ang iniisip nila, hindi ito makatuwiran. Sinabi ni Gul na pareho sila. Tanong ni Yoon kay Chung, ano ang isinagot niya sa tuka, at kung pumayag siya kung saan sinagot ni Chung, hindi siya pumayag at binugbog lang si Baekchon. Sinabi ni Chung na hindi siya masyadong napanatag, kaya pinalo na lang niya si Baekchon hanggang sa makaramdam siya ng kasiyahan. Nagulat sina Yoon at Gul, ngunit sinabihan sila ni Chung na huwag mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay at matulog na lang, dahil maiintindihan nila kapag nagising sila pagkatapos sabihin ito. Umalis si Chung, at iniisip ni Yoon kung binugbog ba talaga ni Chung si Baek at tinanong si Gul kung si Chung nagbibiro, na sinagot ni Gul, may isang bagay siya napagtanto tungkol kay Chung. Hindi siya nagsisinungaling. Nalungkot si Yoon na pinaamo pa ng halimaw na bata ang isang nakatatanda at nagtataka kung ano na ang Mount Wasek.